Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kaniyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kaniyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin ay inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagbibikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Ano nga ba ang nagpapatakbo ng buhay natin? Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kadeboto, mga kapatid. Welcome po sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno sa ating ikalawang taon bilang isang national shrine. Pwede po ba nasabihin natin sa katabi natin, God bless you. Sige nga po. God bless you. Ayan. Ano nga ba nagpapatakbo sa buhay natin? Isang magandang tanong na dapat nating buong katapatan na sagutin. Kung titignan po natin ang Ebanghelyo, para namang napaka-irrelevant at manhid ng Panginoon. Para namang hindi siya nakakaramdam sa ating kalagayan. Bakit sa panahon ngayon na ang mundo ay parang nasa isang karera, na ang ating lipunan ay parang nasa tuloy-tuloy na sagupaan o digmaan para manalo, para magkamit ng gantimpala. Bakit sa panahong ito na lahat tayo ay parang nagkukumagkag na mapunta sa taas at magkamit ng kapangyarihan, ng lakas, ng impluensya, ng yaman? Bakit sa panahong ito sasabihin ng Panginoon, mapalad ang mga aba, mapalad ang nahahapis, mapalad ang mapagpakumbaba, sa panahon na ang mga tao ay kayang-kaya na mang-abuso sa tiwala ng kahit sino? Bakit sasabihin ng Panginoon na mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos kahit ang daming paraan para ibaluktot at paikot-ikot ang batas? Bakit sasabihin ng Panginoon na mapalad ang may malinis na puso? Kapag ang may malinis na puso, lagi na lang nagiging biktima, nagmumukhang mahina. Bakit sasabihin ng Panginoon, mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Ngayong napakadaming bashing. Sino magsasabing mapalad ka kapag ikay binabash? Ikaw ay pinagpupuntiryahan, ikaw ay dinudumog, ikaw ay inaabuso online. Paano mo sasabing mapalad iyon? Talaga bang mapalad iyon? Ano bang ibig sabihin ng Panginoon? Pag sinabi niyang mapalad iyon,
Number one, ang nais marahil hulugan ng Panginoon, ang gusto niyang ibig sabihin sa atin, huwag nawa ang takot sa mga ito ang magpatakbo ng ating buhay. Huwag ang takot na magutom ang magpatakbo sa ating buhay. Huwag ang takot na ikaw ay mausig, ikaw ay pagbintangan, ikaw ay pag-isipan ng masama sa pagsasabi mo ng totoo, sa paggawa mo ng tama. Huwag mong hayaan ang takot sa pang-aabuso ng ibang tao, panloloko sa iyo, ang magpatakbo ng iyong buhay. Pakatandaan po natin, ang isa sa pinakamaraming sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo ay yung salitang, do not be afraid. Sa Ebanghelyo, makailang ulit po niyang sinasabi yan, huwag kayong matakot. Na nais bigyang diin ng Panginoon, huwag nawa ang takot ang magpatakbo ng ating buhay. Kung mayroon mang takot na sinasabi sa ating pananampalataya na dapat magkaroon tayo, ay yung takot na mawalay tayo sa Diyos. Yung takot na mawalay tayo sa Diyos. Yun lamang ang katanggap-tanggap na takot na dapat mayroon tayo. Tinatawag natin sa English yan na fear of the Lord. Fruit of the Holy Spirit. Fear of the Lord. Natatakot akong mawalay sa Diyos. Kung meron man takot. But everything else should not control our lives. We will not allow our past experiences, painful memories, na ikaw ay niloko, na ikaw ay inabuso, ikaw pinagsamantalahan, hindi nawa ang takot na iyan ang magpatakbo ng buhay mo. Let's not allow fear to control our lives. Kaya sinasabi ng Panginoon, yung takot na ikay malungkot, huwag mong hayaan. Huwag mong hayaan na ikaw ay patakbuhin ng takot mo na ikaw ay lokohin. No. It should not be that way. Alam niyo po, maikwento ko lang. I think na minsan naikwento ko na po ito, no? When I was a lot younger, binatang-binata pa po ako noon. Ngayon, binata pa rin naman ako, pero matandang binata na ako ngayon. Yung napagkakaiba. Nung ako ay batang binata pa, ako ay nagmumotor na po. Ako ay galing sa bahay ng aking barkada, dyan sa Pasig. Nung ako ay pasimula pa lang, no? Ng aking pag-andar, paalis na ako sa bahay nila, biglang may tumawid na bata. Batang babae, maybe about 9-10 years old. Pagtawid niyang gayon, eksaktong sinalpo ko siya nung aking motor. Pagbagsak no, nadaganan pa siya ng motor ko. At pagkatapos po ng araw na iyon, hindi na ako umaalis ng bahay namin. Takot na takot ako. Nitignan ng motor ko, ayokong tignan. Ayokong tignan ng labas ng bahay namin. Dahil laging paulit-ulit na pumapasok sa aking alaala yung eksena, yung tagpo na tinamaan ko yung batang babaeng iyon at nadaganan pa siya nung aking motor. For 2 weeks, hindi ako maalis ng bahay. Takot na takot ako. Until one time, when I perhaps was praying, na parang sinasabi ng Panginoon sa akin, huwag mong hayaan ang takot ang maghari sa iyo, bagkus hayaan mo ang pag-ibig ang maghari sa iyo. I don't know what happened to me, but a day after, lumabas na po ako. Nakalabas ako ng bahay. Nakalabas ako doon sa pagkakakulong ko, doon sa takot na bumubihag at lumulukob sa akin. And because of that, pumunta ako doon sa bahay ng bata na aking nasagasaan. Salamat sa Diyos dahil yung bata walang kahit anumang bahid ng sakit o sugat sa kanya. Nagtatatalo na naman siya, siya na naman ay naglalaro. Salamat sa Diyos. What am I saying here? Na kung hindi natin dapat hayaan ang takot ang siyang magpatakbo ng ating buhay, ang dapat magpatakbo ng ating buhay ay ang pagmamahal, ang pag-ibig. Ang sinasabi dito sa Ebanghelyo, yung pangalawang bahagi ng Beatitudes, yun dapat ang nagpapatakbo ng ating buhay. Ano yun? Ang magpapatakbo ng ating buhay ay ang ating posibilidad na makasama natin ang Diyos. Na tayo ay maging payapa. Ang magpapatakbo sa ating buhay ay yung kakayahan natin at kagustuhang makasundo ang Panginoon. Na tayo ay maging anak niya. Kung meron mang magpapatakbo sa ating buhay,
Kailangan ito yung pagmamahal, katotohanan, malasakit. Yan ang mas magandang magpatakbo ng ating buhay. Marahil tanungin natin ang ating sarili, for so a long time, tanungin niyo ang sarili niyo, ano ba nagpapatakbo ng buhay ko? Bakit ba gusto kong maging ganito? Bakit ang pangarap ko magkaroon ng ganito? Ba't gusto kong magkaroon ng bahay? Ba't gusto ko magkaroon ng bagong sasakyan? Bakit? Kasi pwedeng ang nagpapatakbo lang sa iyo ay takot mo lang. Takot na ikaw ay pintasan na naman ng kamag-anak mo. Takot na ikay magutom. Mahirap po kapag ang takot ang nagpapatakbo sa buhay natin. Mas magandang inihahain, iniaalok ng Diyos sa atin. Kung tumatakbo man ang buhay mo, kung may nagpapatakbo man ang buhay mo, sana ang nagpapatakbo niyan ay ang kabutihan. Goodness, pagmamahal, katotohanan. Yan ang mas magandang magpapatakbo ng buhay natin. At kapag yan ang nagpatakbo ng buhay natin, sinisigurado ng Diyos, hindi tayo basta-basta maliligaw. Hindi tayo basta-basta babagsak. Hindi tayo basta-basta matatalo sa laban ng buhay. Ang totoo, ano ba talaga nagpapatakbo sa buhay mo?